Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang araw ng Martes sa lahat ng ating mga kapatid
na ngayon po ay nakasubaybay sa programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Ang tunay na kasiyahan, pag-ibig na Hindi po itong yung lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo po ay nag-aanyaya na muli ako'y samahan po ninyo at tayo po ay sama-samang magsalo sa ating pong pagpupuri at sa pakikinig ng kanyang mga salita. sile, kung sa Kanya'y nagtitiwala, sa Diyos wala. Kaya gising na po mga kapatid. Ang ating pong oras ay ganap na pong 7:56 na minuto bago po mag-8 ng umaga, ha? Nais mo ba So, batiin po natin ang ating mga kapatid na ngayon po ay nakatutok na isang mapagpalang gabi po riyan sa inyo sa Canada, Sister Marilu Quinto, at ganun din po sa inyong asawa na si Brother Israel Quinto. Hallelujah! Ganun na rin po ang inyong anak na si Chelsea, ha? Praise God! Hallelujah! kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang At mula naman po rito sa Las Piñas, batiin po natin Sister Lisa Villarico at ganon din ang iyong mga anak. Sister Lisa, isang mapagpalang araw ng Martes sa inyong buong sambahayan. Ganon na rin po, batiin po natin mula naman po sa nasa NKTI pa ba kaya si Brother Bob Yuson Atendido. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Bob. Hallelujah! imposible, kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y nagtitiwala, sa Diyos walang imposible. Oh, praise God. Hallelujah. Successful operation sa colon ni Brother Bob done in Medical City. Now, nasa Medical City na po siya. Praise God. Purihin ang Diyos. Oh, glory to God. Amen. At mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, good morning po sa iyo, Brother Luisito Mikiyabas. At ganun din po sa iyong asawa na si Ate Eloy Labis Mikiyabas. Batiin na rin natin mula naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite na bumabati rin sa atin ng good, blessed morning, Pastor Manny and Church. Thank you, Lord, for this day. We claim we are more than conquerors through our Lord Jesus Christ. Amen to that, Brother Lloyd Nebres. At ganun din sa iyong may bahay na Sister Aida Nebres. Kasama na rin ang iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan na sina Adrian, Loida, L.A., EJ at Leiza. Nais mong itama, sa Diyos walang Okay, praise God. Still on NKTI recovering. Praise God. Hallelujah. So, dun lang po inoperahan sa medical din. Binalik po sa NKTI. Purihin ang Diyos. Okay. Praying for your fast recovery, Brother Bob. imposible, kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang. At isang mapagpalang umaga rin kay Sister Juliet. Purihin ang Diyos at sa iyong mga kasama dyan, sa iyong pamilya dyan, sa inyong tahanan, Sister Juliet. Hallelujah. Biyaya ng Diyos, nadaloy ng lubos. Pero tabayanan po natin ang iba pa nating mga kasama, mga kakosa, mga S-Dream para po sabay-sabay at sama-sama po tayong makapagbukas sa panalangin, ha? Ay nais maranasan, sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Balik tayo sa Las Piñas. Batiin po natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Alice Dacer Durano. Ganun na rin po si Brother Nap Durano.
at ang inyong anak na si David. At sama na rin natin si Architect Leo Rosas ng isang mapagpalang umaga. Ganon din po kay Sister Nene Rosas at kay John Lee at kay Hansel Rosas. So let us all share this program sa ating pong mga viewers. Praise God, pwede na po kayong pumindot ng share button upang ito'y maibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, kamanggagawa, praise God, kapitbahay, o kung sino man po ang nais po ninyong makakilala sa Panginoon at mahatiran po natin ng mabuting balita. Just share the button. Praise God, at tayo po ay mag-host ng watch party. Posible kung sa Kanya Sa Diyos walang imposible, muli naghahatid sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa Diyos walang imposible. Ang ating paksa ngayon ay pinamagatan po natin, Prayer Granted. Hallelujah, praise God. Na meron pong hashtag na qualities of the righteous. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Kung sa Kanya kalala. Part 1 po, medyo mahaba-haba rin po itong ating pong tatalakayin ngayong araw na ito. Walang imposible. Praise God! Bueno, tayo po ay magbubukas sa ating pong panalangin, mga kapatid. Tayo po ay dadako sa ating pambungad na panalangin, ha? In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, muli salamat po sa umagang ito. Na muli, O Diyos, kami po ay nabiyayaan ng isang panibagong buhay. Idinagdag na isang araw sa mga sandaling ito, Panginoon, na minarapat ninyo na ang bawat isa sa amin ay mamulat ang aming mga mata upang masilayan muli ang isang panibagong umaga sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa buong magdamag na kami sinamahan po ninyo sa buong isang linggong nakaraan na kami po ay pinagpala at inabot sa lahat ng aming mga pangangailangan at kailanman ay hindi mo po kami pinabayaan. Kaya naman, Panginoon, muli naririto po kami upang muli tupdin ang iyong kalooban na kami, O Diyos, ay sama-sama muli mag-aral at magsaliksik ng iyong mga salita bilang pagkaing espiritual na sa amin po'y patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Muli pangunahan po ninyo kami ng iyong banal na espiritu na sa amin ay dadaloy at kikilos upang kami turuan at gabayan sa katotohanan ng iyong mga salita. Upang sa gayon, Panginoon Diyos, ay patuloy ka naming makilala sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. Ang bawat isa sa amin ay lumago at umunlad sa aming mga buhay pananampalataya. Loobin nawa ninyo, O Diyos, na kami ay maging instrumento ng paglaganap ng iyong mga salita sa pamamagitan po ng aming pagbabahagi o pag-host ng watch party, Panginoon Diyos. Nang sa gayon ay mas marami pang sa iyo ay makakilala. At ngayong umagang ito, Ama, ay aangkinin po namin ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay. Sapagkat ang salita mo ay hindi darating sa amin sa isang simpleng salita lamang,
Kung hindi, ito ay laging mayroong taglay na kapangyarihan. Ito ay laging sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Salamat po. Ngayong umaga, ako na yung lingkod, muli nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Nagpapakumbaba na lumalapit, Panginoon, na tunay nga po, kung wala ka sa akin ay wala akong magagawa, Panginoon Diyos. Kaya gamitin niyo lamang ako, Panginoon, bilang instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Kayo ang mahayag, kayo ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. Good morning kay Ate Eloy Labis Mikiyabas at ganoon na rin po sa ating kapatid mula po sa LA, Los Angeles, California. Batiin po natin ang isang mapagpalang gabi si Brother Ronnie Atendido. Praise God, hallelujah. Good morning at kasama na po ang inyong mga kasama diyan sa inyong tahanan, Brother Ronnie Atendido. Praise God. At ang pagbati ay pinagpapaabot din ang pagbati sa iyo si Mami Chuchi Yuson na natuwang-tuwa dahil ikaw ngayon ay nakabalik na muli sa ating Panginoong Diyos. Praise God, hallelujah. At walang pagsidla ng kanyang kagalakan na mabalitang ikaw ay kasama nating nanonood ngayon sa programa ito. Purihin ang Diyos sa iyong buhay. Ganon din po kay Sister Lily Pangilinan. Isang mapagpalang umaga, Sister Lily. At ganon din kay Brother Albic Pangilinan. Batiin na rin natin. Good morning po. God bless po. Sabi po ni Sister Sharon Nicdaw. Good morning din po, Sister Sharon Nicdaw, at sa iyong buong sambahayan, sa iyong mga anak. At isang mapagpalang umaga rin po mula naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite kay Sister Emmy Diaz. Praise God, hallelujah. At ganoon din sa iyong mga kasama dyan na nagtatrabaho, work from home, kina Jonah Ivy, Rick, Reg. At birthday ni Rayhan today. Praise God, happy birthday kay Rayhan. Mamaya, andugin ka namin ng isang awiting para sa iyong kaarawan. At mula naman po sa Canada, batiin natin ang isang mapagpalang gabi, Sister Memia Tupas Tapulaw. Isang mapagpalang gabi dyan, Sister Memia. At sa iyong mga kasama dyan sa iyong tahanan, kina Maxine, kina Mia, kina Diana, at kay J.R. Kalikdan. Mula naman po rito sa Muntinlupa, batiin natin si Rihanna Moreno de los Reyes. Good morning, Sister Rihanna Moreno de los Reyes. Ang anak ni Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Good morning, Sister Becky Ariandido from San Pedro, Laguna. At ganun din kay Nanay Estela Pugal ng Bikutan. Good morning, Nanay Estela. At sa iyong mga kasama dyan, sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. Okay, kalahati na po ang ating share. Mula po sa 20 viewers, meron na po tayong 10 shares. Sige na po, share na po tayo mga kapatid. Magbahagi na po tayo ng ating pong programa. Huwag po ninyong kalilimutan makipag-engage sa inyong lingkod, mga kapatid. Just comment your, text o praise God
I-type lang po ninyo ang inyong mga nais sabihin sa ating comment section box. Praise God, napaka-importante po na nalalaman ko po na kayo po ay nakatutok pa rin sa programang ito. Praise God, sa pamamagitan po ng inyong pakikipag-engage, pakikipag-usap, pakikipagtalakayan sa ating pong pag-aaral. Praise the Lord. At higit sa lahat mga kapatid, mag-chat down po tayo, mag-take note po tayo sa ating pong mga pinag-aaralan at higit sa lahat ay ating po itong i-apply sa ating buhay upang sa gayon naman po ay hindi naman po mawalan ng silbit saysay ang inyong pakikinig kung inyo pong ito iisa sa pamuhay ang lahat ng ating pong matututunan, mga matatanggap at maririnig sa umagang ito. Ha? Bueno, tayo po ay mag-uumpisa na po sa ating pong talakayan, sa ating pong pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Purihin po ang ating Diyos na buhay. Glory to God! Mula po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 1, dito po sa talatang 10 hanggang 20. Ano po? 1 Samuel chapter 1, verse 10 to 20. Praise God. Ulitin ko po, ang pamagat po ng ating paksa ngayon ay prayer granted. Prayer granted. Praise God. May hashtag po tayo, qualities of the righteous. Kaya kung mayroon po kayong Biblia, samahan po ninyo ko at sabay-sabay po nating basahin po ang kanyang mga salita sa umagang ito. Ang sabi po rito sa talatang 10, at siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa at tumangis na mainam. At siya'y nanata ng isang panata at nagsabi, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na inyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki, ay aking niyang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. At nangyari habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Ana nga'y nagsasalita sa kanyang puso. Ang kanya lamang mga labi ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig, kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. Praise God. Ibig sabihin, siya po ay nagdarasal na hindi naririnig ang kanyang tinig, kundi siya'y nananalangin, mga kapatid, sa pamamagitan lamang ng kanyang bibig, sa kanyang isipan. Praise God. At sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan magiging lasing ka? Ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. At sumagot si Ana at nagsabi, hindi, Panginoon ko. Ako'y isang babae na may diwang mapanglaw, hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Ibig pong sabihin, mga kapatid, siya po ay mayroong personal na ugnayan na nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Ito po'y isang paraan ng ating paglapit at pagdulog sa kanyang banal na trono. Ano po? Ito pong panalangin. Huwag mong ibilang na babaeng hamak ng iyong lingkod, sapagkat sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. Nang magkagayoy sumagot si Eli at nagsabi, yumaon kang payapa at ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa Kanya. At sinabi niya, makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Sa gayon nagpatuloy ng kanyang lakad ang babae at kumain at ang kanyang mukay hindi na malumbay. At sila'y bumangong maaga ng kinaumagaan at sumamba sa Panginoon at bumalik at umuwi sa kanilang bahay sa Ramata. At nakilala ni Elkana si Ana na kanyang asawa at inalala siya ng Panginoon. At nangyari nang sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, sapagkat aking hiningi siya sa Panginoon. Prayer granted.
ipinagkaloob ng Diyos kay Ana ang kanyang panalangin. Hallelujah. Praise God. Wala na po sigurong sasarap pa sa pakiramdam ng isang taong pinagkalooban o tinugon ang kanyang panalangin. Amen po ba, mga kapatid? Hindi maipaliwanag ang sayang nadarama, lalo na at napakatagal ng panahon. Ang inantay mong oras para lamang matupad ang inaasam-asam mong tagumpay. Praise God. Hindi po ba? Tagumpay para sa iyong hinihingi na personal na pangangailangan, para sa iyong pamilya, para sa iyong trabaho, sa iyong asawa, negosyo, at kalusugan. Praise the Lord. Alam niyo mo, mga kapatid, ang panalangin ay isang pribilehiyong ipinagkakaloob ng Diyos sa atin upang lumapit at dumulog sa kanyang banal na trono. Sa katunayan po, maging si Isaac, doon po sa Genesis chapter 25, verse 21. Anong sabi po rito? Dahil ang kanyang asawa ay baog, nanalangin si Isaac, sabi rito, and Isaac prayed to the Lord for his wife because she was barren. And the Lord granted his prayer. And Rebecca, his wife, conceived. Kaya wag po mawawalan ng pag-asa yung mga kapatid po natin diyan na nangangarap at umihiling ng kanilang anak. Praise God. Kahit gaano pa iyan katagal, mga kapatid, tandaan po natin, diringgin ng Diyos ang panalangin. At ganun din po sa 2 Chronicles 30 verse 20. Ano sabi po rito? And the Lord heard Hezekiah and healed the people. Nanalangin si Hezekiah at ganun din ipinagkaloob ng Diyos kay Hezekiah ang kanyang panalangin. Tandaan po natin, mga kapatid, bawat isa sa atin ay mayroong kalayaang lumapit sa banal na trono ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng Hebreo 4:16. Mababasa po ninyo rito, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. See? Prayer, praise God, ito yung paraan natin upang kung mayroon man tayong nais na mangyari at maganap at ipagkaloob ang Diyos sa atin, ang paglapit sa kanyang banal na trono na mayroong pagtitiwala ang siyang katugunan upang tupdin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay. At ganun din po sa aklat ng Mateo. Sa aklat ng Mateo, kabanatang 7, talata ay 7 at 8, anong wika po dito ni San Mateo? Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi, pakinggan po ninyo, ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. So napakalinaw po niyan, mga kapatid. No po, inaanyayahan tayo ng Diyos mismo na nangako na tayo ay humingi sa Kanya, na tayo ay lumapit sa Kanya, praise God, kumatok tayo at hanapin po natin ang Kanyang biyaya. Praise God. Ang pangako rito, tayo ay bibigyan. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Glory to God. Good morning po kay King Mandia Manuel at sa iyong nanay at tatay, King, Brother King. Praise God. Good morning, good morning. At mula po sa BF Resort Drive kay Sister Becky Garcia. Good morning, Sister Becky Garcia, at kay Kim at kay Mary, ha? Sino-sino lang
Hallelujah! Praise God! Purihin ang Diyos. So yan po ang napakalinaw na sinasabi po dito ng banal na kasulatan. Ano po? Praise God! Napakasarap sa pakiramdam na ang Panginoon ay pakinggan ang ating mga dasal at ipagkaloob kung ano man ang ating mga hinihingi sa Kanya. At kung paanong napakasarap sa damdamin ang pagkalooban ka ng iyong dasal, taliwas naman po ito sa nararamdaman ng isang taong napagkaitan ng kanyang panalangin. Katulad na lamang po ni Haring Saul na ang pakiramdam ay nalungkot at siya po ay nagkaroon ng pagkabahala dahil sa kanyang panalangin na hindi napakinggan, hindi ipinagkaloob. Ang wika nga po doon sa unang Samuel, 1 Samuel chapter 28 verse 6. Ano pong sabi po rito? When King Saul, inquired of the Lord did not answer him, either by dreams or by Urim or by prophets. Hindi siya pinakinggan. Hindi ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang panalangin. And then, in 1 Samuel 28 verse 6, inulit po ito. When Saul inquired of the Lord did not answer. Oh, praise God. Doon sa 1 Samuel 14:37. 14. Saul inquired of God, Shall I go down after the Philistine? Will you give them into the hand of Israel? But he did not answer him on that day. Praise God, hindi sumagot ang Panginoon nung oras na yon, no? Kaya sa verse 20, sa chapter 28 verse 6, inulit niya, hindi pa rin sumagot ang Panginoon. And then in verse 28 o in chapter 28 verse 15, lumapit na siya kay Samuel. Praise God. Ang sabi niya rito, Then Samuel said to Saul, Why have you disturbed me by bringing me up? And Saul answered, I am greatly distressed. Ito yung pakiramdam niya, ha, mga kapatid, ha? Ang sabi niya rito, I am greatly distressed. For the Philistines are waging war against me. And God has departed me and no longer answer me, either through prophets or by dreams. Therefore, I have called you that you make me known to me what I should do. So, nababahala siya, nababagabag siya. Yan ang pakiramdam, mga kapatid, ng isang tao na napagkakaitan ng kanyang panalangin. Andoon ang kalungkutan, nandoon ang pagkabahala at pagkabagabag ng kanilang buhay. Praise God. Kaya napaka-importante at napakahalaga, kapatid, na ngayong umagang ito ay malaman po natin kung papaano tayo makatitiyak at makasisiguro na ipagkakaloob ng Diyos. Alam ko po, marami sa atin ang nananalangin at humihiling sa Panginoon. Praise God. At maraming matagal ng panahon na kayo ay may hinihingi sa Kanya at hanggang ngayon ay naghihintay pa rin kayo sa katugunan kung kailan ito ipagkakaloob ng Diyos. Kung kailan sasagutin at tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Ngayong umagang ito, para tayo makatiyak at makasiguro na ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga hinihingi sa Kanya, kailangang alamin po natin ang mga katangiang tinataglay. No po? Mga katangiang tinataglay ng pagiging isang matuwid, sapagkat higit sa lahat, mga kapatid, ang panalangin, no? Praise God. Bago ko po muna sabihin sa inyo ito, mga kapatid, ano po? Praise God. Itong paraan kung paano tayo makatitiyak at makasisiguro na ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang ating mga hinihingi, alamin po muna natin ang tatlong katotohanan. Tatlong kasagutan ng Diyos sa ating panalangin. Marahil alam na po ninyo ito. Unang-una, ang kanyang tugon sa ating panalangin ay yes, oo. Yan po ay maliwanag na kanyang ipinahayag sa sulat ni Propeta Isaias, 65 talata po ay 24. Isaiah chapter 65 verse 24,
Anong sabi po rito? At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nangagsasalita, aking diringgin. Ang linaw po niyan, mga kapatid. Praise God. Hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa tumatawag, sumasagot na ang Diyos. At habang ikay nagsasalita, pinakikinggan na ng Diyos ang iyong panalangin. Praise God. Malinaw po yan, mga kapatid, ha? Kaya hindi maaring hindi sasagot ang Panginoon sa ating mga panalangin. Ikalawa, maaring no. Hindi. Sumasagot siya, pero maaring hindi niya ipagkaloob ang iyong hinihingi. Yan ang kanyang katugunan. Dahil malinaw po sa sulat ni Santiago 4, talata po ay 2 hanggang 3. Anong sabi po rito? Kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangaiinggit. At hindi maaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Why? Bakit po? Sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kaya hindi ipagkakaloob sa iyo ang iyong panalangin ay makasasama sa iyo. Hindi makabubuti, kapatid. Praise God. So either yes or no. And then may pangatlo pa. Ano po ito? Wait. Maghintay ka lang. Huwag kang magmamadali, kapatid. Ang kanyang katugunan ay naaayon sa kanyang panahon, hindi sa ating oras, hindi sa panahon natin. In God's time. Sabi po ng Luke chapter 18 verse 7, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumadaing sa kanya araw at gabi, bagamat tila nagtatagal. Bagamat tila nagtatagal. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kumbaga, mga kapatid, ay sinusuri muna ng Panginoon kung yung bang hinihingi mo'y makabubuti sa iyo o hindi. Kaya ito ay nagtatagal, dumadaan pa sa quality control kung papasa po yung iyong mga prayer request. Praise the Lord. Hallelujah. So yan po ang dapat po nating tandaan, mga kapatid. Ano po ang kanyang kasagutan sa ating mga dasal? Either it is yes, no, or wait. Saan kayang kategorya papasok ang inyong mga panalangin? So ngayon po, mga kapatid, hallelujah, ano ba ang mga kasiguruhan at katiyakan na ang ating panalangin ay tutugunin at sasagutin ng ating Panginoong Diyos? Unang-una na po, mababasa po natin, mga kapatid, no? Praise God, ang isa sa mga paraan para ang Diyos ay pakinggan at ipagkaloob sa atin ang ating hinihingi, kinakailangan po tayo'y una maging matuwid sa kanyang harapan. Hallelujah. Yes, sapagkat napakalinaw po, mga kapatid. Ano po? Kung babasahin po natin sa banal na kasulatan, sa sulat po ni Santiago, mga kapatid, mababasa po natin dito na binabanggit po sa huling bahagi po ng kabanatang 5 ni Santiago
ang isang katiyakan at kasiguruhan na ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. Ano po ang sinabi po rito? Sa Kapitulo 5, praise God, talata po ay 14 hanggang 16. Anong sabi rito? May sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda o ang matanda sa iglesia. Ang matanda sa iglesia, maaring pastor, elders, deacons, o anumang may mga katungkulan sa loob ng iglesia. At ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Praise God! Hallelujah! At by the way, ano po, itong papasok na 2021 ay magkakaroon po tayo ng anointing of oil. Praise God! Kaya akin po muli pinapaalalahanan ng mga kapatid natin na kayo po'y magsipagdala ng langis upang ito ay atin pong ipanalangin na inyong magagamit sa pagpapahid. Ano po? Praise God! At maging kayo po na mga nakikinig, pwede po kayong maghanda ng langis sa inyo pong mga tahanan. Ano po? Praise God! At ang sabi po dito sa talatang 15, at ang panalangin ng pananampalataya ang magliligtas sa may sakit. At ibabangon siya ng Panginoon at kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki, pakinggan ninyo malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Malaki. Praise God. Yung panalangin ng pagiging matuwid ay napakalaki ang magagawa upang ipagkaloob ng Diyos ang iyong panalangin. Praise God. Hallelujah. Dahil dito sa ating binasay naroroon ang mga sangkap. Una, yung pagpapahid ng langis na siyang sumisimbolo sa kapangyarihan ng kanyang banal na espiritu, kapahayagan ng kanyang banal na espiritu, at ikalawa yung pananampalataya, mga kapatid. At ikatlo, yung pagiging matuwid. Praise God! May bahagi ang Diyos sa pagtugon at pagsagot sa ating panalangin, at yan ay ang kanyang banal na espiritu. Kapatid, praise God. Kung mababasa ninyo sa banal na kasulatan sa aklat ng Epeso, Kapitulo 6, ang sinabi ron, magsipanalangin kayo sa pamamagitan ng espiritu. Hallelujah! So dito, maliwanag, upang sa gayon magkaroon ng katugunan at kasagutan ang ating mga panalangin, kailangang makita ng Diyos ang ating pong pagiging matuwid. Yes, it is because the prayer of a righteous man availeth much. Tulad ni Propeta Elias, na nang siya'y manalangin na huwag umulan, hindi umulan. Praise God, at nang siya'y manalangin na umulan, ay umulan. Hallelujah! Dagli agad ay tumugon ang Panginoon sa kanyang panalangin. Praise God! Hallelujah! So ito po mga kapatid, ang unang hakbang upang tayo ay makatiyak at makasiguro na ang Diyos ay pakikinggan ang ating mga panalangin. Tandaan po ninyo, maliwanag ang sinabi ng aklat ng Mateo sa 6:33. Kung uunahin daw natin ang kanyang kaharian at ang katuwiran, ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayon, ano ba ang katangian ng isang taong matuwid? Ito po ang nais kong isa-isahin sa inyo mga kapatid. Ang unang hakbang para ang panalangin ay ipagkaloob sa atin ng Diyos ang kasagutan, kailangan maging matuwid tayo sa kanyang
harapan. Amen? Ang pagiging matuwid ay hindi nangangahulugan na tayo po ay hindi magkakasala. Praise God. Hallelujah. Kundi ang tinutukoy dito ay alam mo kung ano ang iyong katatayuan sa harap ng Diyos, yung right standing mo sa harap ng Panginoon. Kailangang alam mo na ikaw ay isang taong nandoon ang iyong pagiging, kumbaga masasabi po natin na ang isang pagiging matuwid ay isang taong mayroong moral na karakter sa ating Panginoon, na kung saan ikaw ay isang taong namumuhay na may takot sa Diyos, na sumusunod sa kanyang kalooban, na ikaw ay isang taong nag-alay at nanalig at nagsuko ng iyong buhay sa harap ng ating Panginoong Diyos. And our righteousness, hindi ito dahil sa ating mga gawa, but it is because of Christ's finished work. We became righteous of what Jesus did in the cross of Calvary. Tayo'y naging matuwid dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. It is not because of our own efforts, mga kapatid. Hindi po. Ako at ikaw ay pinaging matuwid dahil sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Ibig pong sabihin, mga kapatid, alam natin ang ating tunay na katatayuan sa harap ng Diyos. So ano ho ba ang katangian ng isang taong matuwid? 7 po itong aking ibabahagi sa inyo. Okay? Kaya tayo nasa unang bahagi pa lamang ng ating paksa. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. Okay. Una, sabi ng Exodus chapter 23 verse 8. Sapagkat ang suhol ay nagbubulag sa pantas at pinapahamak ang mga salita ng matuwid. Praise God. Ano pong ibig sabihin nito? Unang katangian, ang isang taong matuwid ay hindi tumatanggap ng suhol. Bribe. Suhol. Praise the Lord. Hello? Amen po ba? Ha? Yan ang napakalinaw na binabanggit sa aklat ng Exodus. Ang suhol ay nagbubulag sa pantas at pinapahamak ang mga salita ng matuwid. Glory to God. Hallelujah. Tandaan po ninyo, isa sa mga hakbang para pakinggan ng ating panalangin ay ang pagiging matuwid. At ang katangian ng pagiging matuwid, hindi tumatanggap ng suhol. Gaano kaya karami sa tao ang nagdadasal pero nagagawang tumanggap ng suhol? Di ba nga, karamihan sa mga anak natin, hindi natin mautusan kung walang suhol, kung walang lagay. Ha? Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Either suhol, tumatanggap, or nanunuhol. Pareho po yan. Na hindi ugali ng isang matuwid. Para ikaw ay magkaroon ng pabor. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang Diyos ay hindi natin masusuhulan, hindi tumatanggap ng lagay ang Panginoon, praise God, para pakinggan ang ating mga panalangin. Kaya nga sinasabi po rito, mga kapatid, ng ating pinag-aaralan, ano po, na ang ating mga mabubuting gawa ay hindi ho dahilan kaya tayo naligtas. Praise God, hindi mo kayang suhulan ng Panginoon dahil siya'y matuwid. Pantay ang Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya nga ipinakikita rito ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga di ba sinasabi niya,
Kung ang Diyos na tumatawag sa inyo ay banal, ay magpakabanal din kayo. Hallelujah. Kaya ito ang katangian ng isang taong matuwid na hindi niya kayang tumanggap ng suhol. Sa halip ay humahatol sila ng walang pinapaboran. Glory to God. Hallelujah. Ikalawang katangian, praise God, ng isang taong matuwid ay hindi kumukonsulta sa masama. Hindi sila humihingi ng payo sa mga masama. Sabi nga ng Kawikaan 18:5, igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti, ni iligaw man ang matuwid sa kahatulan. Praise God. Ang linaw niyan, ha? Kung baga, pag sinabing igalang ang pagkatao ng masama, yung bang sundin mo yung kanilang ipinapayo, yung kanilang mga ina-advise, sabi dito, hindi mabuti yan. Kaya nga sila masama. Ang masama ba'y makapagpapayo ng mabuti? Praise God. Hallelujah. Anong sabi ng Awit Kapitulo 1, talatay 5? Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Praise God. Kaya nga ang Panginoon Diyos, siya ang dakilang tagapayo. Sinabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, kaya kung meron man tayong hihinga ng payo, yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos. Kung meron man tayong kukonsultahin, di ba? Kaya nga sinasabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge God. Sa lahat ika ng iyong mga daan, sa lahat ika ng iyong mga binabalak at pinaplano, ay kilalanin mo ang Diyos, konsultahin mo ang Diyos, and He shall direct thy paths. So, ang taong mutawid, mga kapatid, ang hinihingan niya ng payo ay hindi ang mga masasama. Praise God. Ilan sa atin, ang kumukonsulta sa mga horoscope, ang mga kumukonsulta sa mga manghuhula, sa mga baraha, ang mga kumukonsulta sa kung saan, sa mga pungsoy. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ba'y tama? Yan ba'y kaaya-aya, kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon? Ang linaw po ng sinasabi rito, ang isang matuwid ay hindi ho kumukonsulta sa masama. Ikatlo po, mga kapatid, sa katangian ng mga matuwid, maari silang magdusa ng puot at sa paggawa ng tama, ngunit sa huli, ililigtas sila ng Diyos mula sa kaguluhan. Ibig pong sabihin, mapagtiis, mapagpasensya. Hallelujah! Kung baga, makikita po natin yung patience and endurance ng isang taong matuwid. Sabi ng Awit 34, talatay 19, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Hallelujah! Hindi lingid sa Diyos, kapatid, yung pinagdadaanan mo. Hindi kaila sa Panginoon yung ating sitwasyon, kung ano man yung ating kinalalagyan. Kaya sinasabi dito, bagamat tayo ay dumarating sa kadalamhatian ng ating buhay, ang sabi po rito, inililigtas ng Panginoon sa lahat. Kailangan lang natin ng endurance, ng patience. Ika-apat na katangian ng matuwid. Anong sabi po rito? Ang kanilang mga kinikita ay marangal, at nasisiyan sila sa maliit na maaring kanilang maikumpara sa kayamanan ng mga tiwali. Anong sabi ng Awit 37, talatay 16? Mainam ang kaunti ng tinatangkilik ng matuwid kaysa sa kasaganaan ng maraming masama.
Hallelujah. Anong ibig sabihin dito? Meron tayong contentment. Ang matuwid, nasisiyahan siya sa kahit na kaunti ang kanyang tinatangkilik. Praise the Lord. Andun yung kanyang kasiyahan. Bonus na po kung talagang nag-uumapaw ang biyaya mo, pero galing ito sa mabuti. Ha? Hindi yung galing sa masama, na kaya ka umunlad, kaya ka nanagana ay dahil ng lamang ka ng kapwa, gumawa ka ng hindi maganda. Praise God. Hallelujah. Tandaan po natin mga kapatid, sinasabi rito, nasisiyahan siya sa maliit na maaring kanilang maikukumpara sa kayamanan ng mga tiwali. Kaya nga sinabi ng Panginoon, sinabi ni David sa kanyang mga sulat, huwag nating kainggitan ang isang taong yumaman sa masamang paraan, sapagkat sila ay magiging katulad lamang ng isang damo na matutuyo. Praise God, hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? Ha? Purihin ang Diyos. Yan po ang isa pa rin pong katangian. Ano ang ikalima? Ito po. Sabi po rito, sila ay magiging mabait at maalaga sa mga dukha. Yan ha? Sa mga dukha. At sa mga hayop. Wow. Mga pet lovers dyan. Tulad po ang ating mga kapatid, sila Sister Becky at Brother Bob at Endido. At ganun din po yung mag-asawang si Brother Israel at Sister Marilu Quinto. Anong sabi po rito mga kapatid? Sa Kawikaan 29:7, ang matuwid ay kumukuhang alam sa bagay ng dukha, ang masama ay walang unawang makaalam. Talatang 10 ng Kapitulo 12 ng Kawikaan, ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kanyang hayop, ngunit ang kaawaan ng masama ay mabagsik. Praise God! Kaya, saludo tayo sa mga taong mabait, sa mga mahihirap, at sa mga sa mga hayop, yung kanilang mga alagang hayop. Praise God! Hallelujah! Ano po, ako'y medyo tinamaan dito sapagkat ako po ay hindi ho mahilig sa pusa. Ano po? Kasi nga po, yung mga pusa para, kumbaga, pero ako'y natauhan dito sa binasa ko pong ito mga kapatid. Kaya nga ito'y lagi kong sinasabi, no, na ang mensahe hindi lamang para sa inyo, kundi para rin po doon sa nagsasalita. Praise God. When it comes to sa pusa, ay kalaban ko po yung mga pusa dito sa amin Dahil perwisyo po ang aking nararanasan doon sa mga pusang gala, yung mga pusakalye. Praise God. No? Lalo na doon sa mga halamang tinatanim ko na kung saan dinudumihan nila, nagdudumpa sila dumudumi, pagkabaho-baho ng kanilang mga dumi, at kung minsan nire-raid palagi yung kusina ko, praise the Lord, hallelujah. But then, nung mabasa ko po ito mga kapatid, natauhan po ako rito. Kaya, siguro mula ngayon, magiging kaibigan ko na rin po sila. Hallelujah. Pero pagdating po sa aso, maalaga po naman kami. Ano po? Mahal namin ang aming alagang aso. Praise God. Hallelujah. Dangat nga lamang yung aming aso na napakatagal ay naipamigay namin dahil nga po hindi ho nagkaroon ng tinatawag na masama po sa kalusugan ng aking may bahay. Pero ito'y matagal namin naging aso na galing pa kila Brother Bob. Praise the Lord. At naturuan ko po ito. Purihin ang Diyos. So, ito po'y malinaw na sinasabi po rito mga kapatid. Isa sa mga katangian ay mabait at maalaga sa mga dukha. Kaya nga po tayo, di ba, nagkakaroon palagi ng tinatawag na mission ngayon. Ano po, di ba, itong ating pong darating na Kapaskuhan, may gift giving tayo sa mga dukha, sa mga less fortunate nating mga kababayan o mga kapatid po natin sa pananampalataya. Kaya hinahamon ko po kayo ng mga nanonood na kung gusto po ninyong mag-share, praise God, ito po'y katangian na kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Ang tayo po ay magpaabot ng tulong at hando at kaloob, no? Yung pong gift giving natin na upang sa gayon yung mga kababayan natin ay magkaroon din po naman sila ng masayang Noche Buena sa darating na Kapaskuhan. Kaya pwede po kayong magpadala
through GCash account po natin, through money remittance. I-PM nyo lamang po ako mga kapatid. Hallelujah. Upang sa gayon ay makamit po natin itong katangiang ito. Hallelujah. Ika-anim mga kapatid, itong napakasarap at napakagandang pakinggan na katangian, no, na tinataglay, ang pabor ng Diyos ay nasa kanila mismo. Hallelujah. At ang Panginoon mismo ang mamumuno sa bawat kilos nila. Yan po ang makikita natin. Anong sabi ng awit 35, talatay 15? Anong sabi rito mga kapatid? Ang pabor ng Diyos ay nasa kanila. Sabi rito, ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. See, nakita po ninyo? Ha? Ang mata daw ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay laging nakabukas sa kanilang mga daing. Talatang 23 ng awit 37. Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. So, ibig pong sabihin, iginagayad ng Panginoon ang matuwid. Mga kapatid, nandoon lagi ang kanyang favor, ang pabor ng Diyos sa mga taong matuwid. Hallelujah. At ikapitong katangian, nag-iiwan sila ng legacy o pamana at naaalala palagi ng labis. Awit 112, talata po ay 6. Anong sabi rito? Sapagkat siya'y hindi makikilos magpakailanman. Ang matuwid ay maaalalang walang hanggan. Hindi makakalimutan ang taong matuwid. Amen po ba mga kapatid? So nasa unang hakbang pa lang tayo kung papaanong ang ating panalangin ay magkakaroon ng katugunan, no? Prayer granted. Ang kailangan po maging matuwid tayo sa harap ng ating Panginoong Diyos. At ibinigay ko po sa inyo ang ilang katangian ng pagiging matuwid. Kaya nga po, nasa sa inyo na po yan, kung ito pong mga katangiang ito ay taglay natin. Hallelujah. Tsaka natin tanungin ng Panginoon kung bakit hindi niya dapat ipagkaloob ang ating mga hinihingi sa Kanya. Kung ang katangiang ito ay nasa atin, walang duda, agad-agad, pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Agad-agad, ikaw ay diringgin ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! So, unang bahagi pa lang tayo mga kapatid. Ipagpapatuloy po natin ito bukas ng umaga sa ganito pa rin pong oras, ha? Praise God! So, ang ating viewers ay 25. Ang nag-share pa lang po sa inyo ay 15 pa lang po mga kapatid, ha? Hallelujah! Isang mapagpalang gabi dyan sa kanila kay Sister Marian Santos at kay Brother Leo Santos at sa inyong buong pamilya, ha? At ganun din po kay Brother Francis Ragasa, praise God, at kay Sister Ningning Moreno Ragasa, na sa kanya ko po pinulot doon po sa kanyang post, ha? Yung post po niya, no? Sino ba yung nag-comment sa kanya? Si Sister Annalisa. Doon po ako nagkaroon ng idea kung bakit ko po na-share po sa inyo ang mensaheng ito dahil yung post niya doon sa kanyang sa post ni Sister Ningning ay inilagay niya yung kanyang comment, prayer granted. Praise God. Kaya salamat kay Sister Annalisa, binigyan ako ng idea
kung ano yung aking mensahe ngayong umagang ito, ha? Good morning din po kay Sister Rose Tasipit at kay Brother Romy Tasipit at ganoon din po kay Ruru. Hallelujah. At isang mapagpalang umaga rin kay Sister Elena de los Santos ng San Nicolas, Bacoor, Cavite at sa iyong mga anak at sa iyong asawa, Sister Elena. At ganun din po kay Nanay Carmen Sumido at kay Brother Nick Sumido at kay Brother Dan Sumido na rin, ha. At good morning na rin kay Teacher April C. Magsakay ng Bacoor, Cavite at sa iyong mga anak, Sister April, Teacher April. Siya po ay guro ng Jesus Our Wisdom Christian School. Good morning na rin kay Sister Lynn Primero at kay Brother Andre Primero ng San Nicolas, Bacoor, Cavite. At ganoon na rin po kay Brother Larry Elias Glory at kay Sister Cecil Glory at sa inyong buong pamilya, sa iyong mga anak at ganoon din kay Nanay Esther Pagtakhan, ha. Shout out na rin sa kanya, ha. Pakisabi ninyo, binabati siya ni Pastor Manny kay Nanay Esther, kinukumusta siya, ha. At ganoon na rin po kay Nanay Letty Ignacio at sa buong Ignacio clan at sa Lopez family at Gonzales family. Bueno, tayo po'y dadako po sa ating pong mga kahilingan ngayong umagang ito. Sama natin sa panalangin ng ating mga kapatid na praise God. Hallelujah. Lalo na po yung nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon kay Rayhan. Praise God. Sama natin siya sa panalangin. At ganoon na rin, sama rin natin sa panalangin si Bea Nonato. Glory to God. At si Mia Nonato, sama rin natin sa ating pong panalangin ngayong umagang ito. At ganoon din po ang patuloy at mabilisang recovery ni Brother Bob Atendido. Sama rin natin siya sa prayer ngayon. Praise God. At ganoon din po, sama rin natin sa panalangin si Rupino, Rogelio, praise God, Rachel, Amanda, Angela, Rodel at Arian Costales. At ganoon din po si Rowena at Red at Morgan and Connor Merriman, Mary Joy Mendoza at Kit Mendoza, Sheila May Ariza. Praise God. Sama rin natin si Marilyn Estonacto Foster, Romerico Dumlao, Diosdado Gotera, Silda Rosales, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flor de Lisa, and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala family, Lilibet and Ray Ramirez family, Brian Bembiaje, Rosel Domingo, Eufremia Conje, Lisa Villarico at ang kanyang mga anak, Ernie Perez, Ronald Chan, George Chodoro, at si Ronnie Atendido, Remy Costales. Sama rin natin ito pong mga kabuhayan ng ating mga kapatid ng Skyhope, GPS, Reblink Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Criskit Enterprises, Architectural Firm ni Brother Architect Leo Rosas, Bookkeeping Firm ni Sister Lily Pangilinan at Car Rental Services ni Brother Lloyd Nebres at Brother Fred Lopez. Praise God. Tulad po ng sinabi ko po sa inyo mga kapatid, bawat isa sa atin ay malayang makalalapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ang awa tabag sa panahong kailangan natin ito. Kaya ngayong umaga manalig lamang po tayo, sumampalataya po tayo na ang Diyos ay ipagkakaloob ang anumang ating hihingin sa Kanya, sapagkat Siya ang nagsabi sa atin na kung anuman ang ating hingin sa Kanyang pangalan, ito ay ipagkakaloob niya sa atin at ito ay nasa atin na. Hallelujah. Praise God. Kaya manalig po kayo mga kapatid, lalo na kayo na mayroong mga mabibigat na mga dinadalang pasanin sa inyong buhay, ha? Praise God. Hallelujah. Oh, glory to God. Maraming pong salamat, O Diyos na aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Narinig po ninyo ang lahat ng aming mga binanggit na pangalan para po sa mga kahilingang ito.
Kami nananalig at sumasampalataya sa oras na ito, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na aabot at tutugon sa kanilang mga kahilingan sapagkat sa iyo ay walang imposible. Ano man ang kanilang mga dinadalang kabigatan, Panginoon Diyos, mga kalusugan, Panginoon, naapektuhan ng iba't ibang uri ng mga sakit at karamdaman ngayong umagang ito, Ama, sama-sama po namin itong sinasaway sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng spirito ng sakit at karamdaman, kung ito man ay cancer, Panginoon, sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, ito man ay mayroong kinalaman sa kanilang mga puso, na nagbabara ang kanilang mga ugat, may butas ang kanilang mga puso, nagkakaroon ng enlargement ang kanilang mga puso. Panginoon Diyos, ngayong umagang ito, sumasampalataya po kami sa iyong banal na kapangyarihan. At maaring ito'y may kinalaman sa kanilang mga kidney, Panginoon Diyos, sa kanilang mga nerves problem, o anumang mga uri ng sakit, maaring diabetes, Panginoon, hypertension, high blood. Lord, sa pangalan ni Jesus, kung meron man silang COVID-19 ngayong umagang ito, ang lahat ng ito, O Diyos, ay amin pong sama-samang pinananaligan at sinasampalatayanan na Ikaw ang Diyos ng himala at Diyos ng kagalingan, at even, Lord, yung mga arthritis, O God, mga tinatawag, Panginoon, ng mga nananakit na mga kasukasuan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ngayong umagang ito, ibsan po ninyo at pagalingin, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, sa iyong mga latay na tinamo sa krus ng Kalbaryo. Right now, we rebuke every sickness and diseases right now. In the mighty name of Jesus, we declare complete healing and deliverance and miracles, Lord, para sa kanilang mga kalusugan ngayong umagang ito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Inaangkin po namin, Panginoon, ang kagalingan, ang himala sa kanilang mga buhay, at maging ang mga kapatid ko, Panginoon Diyos, na ang kanilang kahilingan ay makakilala at mabuksan ang kanilang mga mahal sa buhay, na Ikaw ay tanggapin nila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. O Lord, hipuin mo ang kanilang puso, nawa ay magawa nilang buksan at anyayahan ka na manahan sa kanilang buhay. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito. Lord, maging yung mga taong mayroong kabagabagan, mayroong mga alalahanin, may mga takot sa kanilang mga isipan, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kapayapaan at kapanatagan ng kanilang mga kalooban. Hayaan mong paghariin ng iyong banal na Espiritu sa kanilang buhay, Panginoon Diyos, nang sa gayon ay magkaroon sila ng kapanatagan. O God, ngayong umagang ito, nagpupuri kami, nagpapasalamat kami na maging ang mga kabuhayan ng aking mga kapatid, Panginoon, ay patuloy mong pinagpapala. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng mga kliyente at patuloy mong pinauunlad ang kanilang mga kabuhayan. Lord, sinasansala namin ang mga pumipigil na biyaya at pagpapala para po sa mga kabuhayang ito, sa mga negosyong ito, Panginoon. Nawa, O God, mag-umapaw ang biyaya at pagpapala sa kanilang mga kabuhayan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, O Diyos. Dalangin ko rin po ang mga nakikinig at nanonood sa ibayong bansa, Panginoon Diyos, na ngayong umagang ito'y nakatutok, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang kanilang buhay, ang aming mga kapatid na nasa Amerika, Panginoon, na kung saan ay may maroong pinakamataas na kaso ng COVID, subalit kami nananalig, tulad ng aming napag-aralan, na ang iyong mga mata ay nakatuon palagi sa mga matuwid. Kaya naman, Lord, ingatan po ninyo ang buhay po ni Brother Ronnie Atendido sa kanyang lugar na kinalalagyan, Panginoon, kasama ang kanyang buong sambayanan doon sa Amerika, Panginoon. At ganoon na rin po ang aking mahal sa buhay, Panginoon, si Rochi Dalena, na araw-araw ay pumapasok sa trabaho, Panginoon. Lord, dalangin ko na ilagay mo sa kanya ang iyong proteksyon. Ingatan niyo po siya laban sa mga spirito ng COVID-19, Panginoon Diyos, at sa mga taong maaring magpabagsak sa kanyang buhay, Panginoon Diyos. Ilayo niyo po siya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ngayong umagang ito. Maging si Cyrus, si Desmond, Panginoon, at ang mga in-laws ko, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay dadaloy sa mga
Mahal ko sa buhay, Panginoon, at sa mga kapatid namin na nanonood sa Canada, Panginoon, ang Quinto family, ang Kahala family, De La Cruz family, Santos family, Panginoon Diyos, Kalikdan family, Lord, at ganoon din po ang Ramirez family, Sobrepeña family, at ang si Christ Magdalena at ang kanyang may bahay, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin ang iyong proteksyon, maging sa mga kapatid po namin na nasa praise God, nasa gitnang silangan, kay Sister Lisa Domingo at ang kanyang pamilya, kay Brother Arnel Alpon, Jun Soribio, Marvin Soribio at Mario Soribio and family, Mary Grace Sumido Enriquez and family, ganon din po si Emil Dalipe ng Scotland at Liz Dominguez ng Israel. Lord, itong mga kapatid namin na nasa ibayong bansa, Panginoon Diyos, na patuloy na sumusubaybay sa iyong programa, nawa ay madama nila ang iyong himala at kabutihan sa kanilang buhay. Salamat po, Ama, dinadakila at pinupuri ka namin sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samot dalangin, ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Purihin ka ngayon na, ngayon na. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Salamat po sa mga nagbahagi. Ito pong 17th share ng ating mga kapatid, ha? Sa problema ay maharap, para bang wala itong katapusan. Kung sino-sino na aking nilapitan. Praise God, nasa unang bahagi pa lamang tayo, unang hakbang ng ating pong prayer granted topic ngayong araw na ito, mga kapatid. Isang puntos pa lamang ang ibinibigay ko, mga kapatid. Una ay ang pagiging matuwid. Yan po, mga kapatid, ang unang paraan upang ang prayer natin ay ipagkaloob ng Diyos sa atin. Amen po ba? Purihin ang Diyos. Shout out po kay Edna Primero at sa iyo pong pamilya, ha? Sister Edna Primero. Hallelujah. Marahil si Sister Edna ay kapatid po ni Brother Ray Primero. Praise God. Hindi yata naka-tune in ngayon ang iyong mami, Sister Rihanna. Wala siya. Praise God. Sa kabutihan mo, Diyos, ako'y natagpuan. Nilalagay. Siguro ay magkasama sila ni Sister Neng. Wala rin Sister Neng, ha? Laging forever. Bueno, magpapatuloy po tayo bukas ng umaga, mga kapatid. Alalahanin po natin, ang ating pong Diyos ay Diyos ng kasagutan at katugunan sa lahat ng ating mga inilalapit at idinudulog sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Okay, ang ating announcement sa darating po na December 20, meron po tayong tinatawag na gift giving. Ano po? Ito po ay pagmamalasakit po natin bilang bahagi ng ating pagiging ng katangian ng pagiging matuwid, ay nagkakaroon tayo ng pagmamalasakit sa mga kapatid natin, ng mga less fortunate, no po, sa ating pong church. Kaya tayo po ay mag-share. Kaya doon po sa mga kapatid natin na nanonood ngayon, kung nais po ninyong maging kabahagi po ng ito pong gift giving para po sa mga less fortunate, praise God, maaari po kayong mag-share through GCash account number 0920-436-9922. Ulitin ko po, 0920-436-9922. O pwede po kayong magpadala through Palawan or through any money remittance, Western Union, para po doon sa nasa ibang bansa, o pwede pong bank-to-bank transfer
i-PM nyo lang po ako, ibibigay ko po sa inyo ang mga detalye. Praise God, hallelujah. Nang sa gayon naman po ay makapagpasaya tayo ng mga kababayan po natin na walang kakayahang mag-celebrate dahil sa pandemyang kanilang pinagdaanan. Hallelujah! Ay napakasarap sa pakiramdam nang tayo po ay nakatutulong. Ano po? Shout out daw po kay Sister Lobby Palomares, sabi ni Ate Eloy Labis Mikiyabas at kay Kapitan Per Narvaez at Alex Texon. Shout out daw po, sabi po ni Ate Eloy Labis Mikiyabas. So, Sister Lobby pala ay nanonood sa watch party ni Ate Eloy, ha? Praise God. Para bang wala itong katapusan. At nais ko pong ipaalala sa inyo sa darating pong December 19, ang inyong lingkod ay wala pong FB Live, ha? Ulitin ko po, wala po tayong live sa darating na Sabado sapagkat ang inyong lingkod po ay mayroon pong gaganaping isang dedication service at isa sa umaga at sa hapon po ay kasalan. Yung buong pong araw ng Sabado ay mayroon po akong appointment. Mayroon po akong i-dedicate na bata na sanggol, praise God, at sa hapon naman po ay mayroon po akong ikakasal. Kaya wala po tayong FB Live sa darating na December 19. So, sa himig po ng tugtuging ito, ang inyong lingkod ay muli pansamantalang magpapaalam, nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpapadala ng kanilang mga love gift at offering sa inyong lingkod. Salamat po. Ang Diyos po ang gaganti ng inyong ng inyong kabutihan at kagandahang loob. Praise God. At nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghari sa ating pong pamilya at ang kanyang pagliligtas ay babaunin po natin sa pang-araw-araw na paglalakbay at saan man tayo tumungo at pumunta ay nariyon ang kanyang pagliligtas at ang walang hanggang pakikipisan at pakikisama ng kanyang banal na Espiritu ang patuloy na umiral sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. Upang sa gayon ay magkaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan sa ating mga puso at isipan. Manatili po tayong ligtas, manatili po tayong malusog at patuloy na magkaroon ng katatagan at tibay ang ating buhay. Praise God. Sapagkat ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa Diyos sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Pagpalain tayo ng Diyos na buhay. To God be all the glory. Good day to all of you and God bless you all. Shout out kay Sister Shebranzuela Bambalan at sa iyong buong pamilya. At happy birthday kay Rayhan. Praise God. Ito mga pala, nakalimutan ko yung iyong birthday song. Praise God. Hallelujah. Ayan po, mga kapatid, birthday na. Happy na birthday pa kay Brother Rayhan. Ang Diyos ang magpapala sa iyo, sa iyong kalusugan at sa iyong buhay. Salamat sa Diyos sa mahabang buhay. Happy birthday to you. Happy na birthday pa kay Rayhan. Happy birthday, and the stars burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday Shoutout kay Brother Max Tapulaw. to you. At sa iyong mga kasama, kina Donna, Diana Lee, at Daryl at Russell. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars burn tonight. Yung may mga birthday dyan, happy birthday sa inyo. Ipalalamove nyo na lang ho. Happy birthday. Joke lang po, joke lang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars
Rayhan. Nilapitan, tulong ang naasahay, dilim. Well, good day. God bless us all. Okay, this is Pastor Manny signing off just for today. See you again tomorrow. Hallelujah. To God be all the glory.